So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi San Rafael branch para sa update natin. Ngayon 2026, sulit nga ba ang motorcycle na to? Ano nga ba to? Ito yung Euromotor R125. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin. Ngayon 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. Para sa mga nangangarap, unang motor, unang biyahe, ride safe palagi! Dati naglalakad, ngayon may sariling gulong. Pinaghirapan bawat piso, pawis ang puhunan doon. Hindi lang forma, dapat practical din. Tipid sa gas, matibay pa sa daan kahit alin. Maraming gusto ng mabilis, puro yabang ang bigbet. Pero tunay na rider, disiplina ang kapit. Helmet sa ulo, ilaw dapat maliwanag. Kahit anong motor mo, basta maingat, panalo ka agad. Motor sa kalsada, pangarap ay kasama. Hindi lang basta motor, responsibilidad dala. Kung bibili ka kapatid, isipin mong mabuti. Hindi porma ang sukatan, kundi paano mo gandi. Euromotor, andar hanggang dulo, kasama So ito ang mga best no, ngayong araw na to, mabablog na rin natin ulit itong Euromotor R125. So medyo matagal to bago ko na-vlog kasi nga last time nasa labas siya, tapos hindi siya masyadong medyo puno yung area nila. Pero ngayon maluwag dahil nga di-deliver pa lang yung mga unit na request nila para dito sa branch na to. So kung saan branch to, Mitsubishi San Rafael branch, puntahan nyo na lang dito. Okay, so ipapakita ko na lang din siguro sa inyo yung iba pa nilang mga unit na pwede nyo makita rito, para at least kapag pumunta kayo dito, alam nyo or may idea na kayo kung ano ba yung mga unit na available ngayon dito. Okay, for the month of June. Okay, so ito, nasa harap natin yung Euromotor R125. Ang nagustuhan ko talaga dito yung overall looks design niya. Kahit 125cc siya, mukha siyang 150cc. Pero ang angas at stylish talaga yung itsura ng kanyang headlight. Napaka futuristic yung design niya, parang robotics yung design niya to. So ayan, ibang version na to. Pero sana dito yung mga upgrade na gusto natin is may option sila na fully digital yung kanyang panel. Dahil nga alam naman natin yung mga motorcycle na kalaban nito or mga ibang unit na talagang kakompetensya nito is mga naka digital panel, merong USB charging port. So yun, may FI na rin. Okay, so sana magkaroon din sila ng FI nito. Baka naman Euromotor, di ba? May option na parang same nung sa Model T, may carb type, may FI, di ba? So sana ito rin, itong underbone na din to. Kasi sa panahon ngayon, naghahanap talaga yung mga consumer ng tipid na motor. Okay, lalo na mahal ng gas pa rin hanggang ngayon. So ayan, ano natin to, side stand natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka side stand. 5'2" ang ating height. Okay, so may mga nagko-comment bakit daw yung iba 5'2" din sila pero abot nila. So kasi ako 5'2" ako, pero mahaba kasi yung katawan ko, maliit yung bias ko. Ganun yun. Okay, so mas gusto ko yung, okay, kung ako nga lang papipiliin, mas mahaba yung binti ko kaysa dito, pero mukha kasing punggok tingnan. Pero ayun, okay, so yun, ito yung tsura natin okay, ito yung height natin, kaya wala tayong dapat ireklamo. Okay, so yan ang itsura natin. Okay, tingkayad pero manageable dahil nga sobrang gaan naman ng motorcycle na to. So turning radius niya mahaba din or malawak din naman. May space pa tayo rito. Okay, sa shock naman niya. Okay, yung shock niya, mga 6 out of 10. Okay, so sa shock sa likod, ito maganda yung shock sa likod. Ito mga 8.10, 8.9/10. Okay, so gaanong motor Tapos yung space niya rin, legroom niya sa space is malawak din. Kung gusto niyo maglagay ng bracket dito para sa mga gamit natin, lalagyan natin dyan, kunyari yung bag natin, at least maglagay tayo ng bracket dito para hindi magasgasan yung mga fairings natin dito, kasi sayang. Kaya maganda maganda yung fairings na ito So yan, magaan yung motor Siguro yung mga nagtatanong sa parts, regarding sa parts naman, available naman na yan sa market kasi nga matagal naman na yung ganitong motorcycle. Marami nang available din sa aftermarket. Okay, so
tanong-tanong na lang din kayo sa mga page or sa Shopee, check nyo na lang din para in case na kailangan nyo ng parts. Pwede naman dito sa casa, pero yun, mga genuine parts dun sa casa mismo. Pero dun sa mga aftermarkets, pwede rin naman. So nasa sa inyo naman yan kung saan kayo komportable. So yun lang. Okay, so sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle, ang Euromotor R125? Okay, sa side stand natin, magaan ba siya yung side stand? Our center stand? Magaan naman siya. Walang kahirap-hirap. Ayos. Kamusta? Ayos pa tayo. So, ayan nga. Ito yung ating Euromotor R125. So, available po dito ng unit. So, ikutan natin to para sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. At least meron tayong idea. Ano nga bang meron dito? Let's go. So, ayan nga. Dito sa kanyang headlight, napaka-futuristic talaga ng design nito. Ang dami niyang mga pa-sharp na design. Itong part na to, ito, ay may ilaw po yan. LED po yan. Meron tayong projected lamp. Meron din tayo rito signal light. Ayan, may mga sharp design din tayo rito sa side. May sports racing din tayo rito. And then yung ating mga decals is talagang bumabagay dun sa combination nung kanyang fairings. So, ano yan, merong red and black glossy finish. And then, ito yung pinaka decals niya. Ayan, may decals din dito sa kanyang fender. Dito rin sa side, meron tayong decals. Okay, meron din decals dito. May sports racing na nakalagay. And then, R125. Ayan. So, sa kanyang headlight, meron tayong ganyang maporma. So, naka-telescopic fork. Meron tayong fender dito. Hindi siya ganun kalaki or kataba. Pero, ayan, mahaba naman din yan. Yung ating fender dito. Ayan. So, mahaba yung kanyang extension. At naka-mugs din tayo rito. Yuanqing yung kanyang brand. At yung size na ito ay 2.5 by 17. Okay, ganda ng mugs. Okay, maganda yung design. And then, meron din tayo rito single disc brake, dual pad caliper. Naka-air-cooled din tayo dito. Yan. Tapos dito naman sa side, yung makina niya is naka Euro 3 na din. Tsaka carb type. So, sana sa mga upgrade is maglabas din sila ng FI nito. Ayan. So, dito naman sa side, meron din tayo rito na pa-sharp na design. Ayan. So, dito rin, yung design natin dito, ma-appreciate mo yung mga ganitong design. So, ayan, maglagay tayo dito ng bracket para kapag may mga gamit tayo, pwede natin ilagay dyan at hindi magagasgasan yung ating fairings. Okay? So, rear brake pedal, napaka-smooth. Meron tayong kickstart. May Euromotor din tayo dito sa kanyang makina. And then, yung ating foot pegs, combination ng rubber and metal. And then, meron din tayo ditong bracket para hindi natin matatouch yung makina. Para hindi natin hindi tayo mapaso. Okay? So, dito naman sa side na to, para tayo merong carbon fiber finish. Dito naman din yung decals niya. May R125 din yan. Yung ating foot pegs para sa angkas, napakalapad or makapal. Combination din ng rubber and metal. Ayan. Maganda yung alloy na ginamit nila dito, pati yung paint job. Yung ating tambucho mahaba. Tapos meron din tayo ritong cover na metal din yan. Naka-dual shock tayo dito sa likod. And hindi naman siya, ito adjustable pa rin naman pala siya. And then swing arm. Meron tayong drum brake dito. And then naka-mugs din. Tube type nga rin pala to. Pero pwede nyo ipa-tubeless kasi nga ano rin naman to, naka-mugs. Okay? So, ang size dito sa likod ay 2.75 by 17. Ayan. So, yung kanyang grab bar, pa-Batman style. Glossy gray, yung kanyang paint job. Patusok dito or pa-sharp na design yung kanyang taillight. Ayan. Maganda rin yung taillight na ito. LED rin. May mga sharp design din tayo dito sa kanyang fender. Tsaka payat lang yung fender niya. May plate light, lagayan ng plate. Okay? So, dito naman sa ating sa side, meron din tayo ritong chain cover at yung size ng sprocket ay asan yung size ng sprocket? Medyo maliit lang yung sprocket niya. Ayan, 36 yung kanyang size. And then, naka dual head shifter tayo rito. Naka 4-speed na rin to. So, rotation lang din siya. So, yung kanyang upuan, meron tayong malambot. Sobrang lambot ng upuan na ito. And then, may mga stitches. Hanggang OBR is malambot din. Sobrang kapal ng foam. Open natin yung gilid.
Ito yung bukasan. So medyo pahirapan lang siyang buksan kasi nga kailangan mong iangat. Ayan. So mabilis siyang magsara. Ayan. So ito yung tsura. Ganyan. Yung ating gas tank, malinis na malinis lang. Ganyan yung cap niya. Okay. So dito rin sa side is meron din tayo lagay nung kanyang battery. Ayan. Meron tayo ritong kahit pa paano ano tayo, storage na kahit may mga malalagay din tayo rito. Ayan, so may helmet hook din tayo rito. And then sa ilalim ng kanyang upuan, pwede tayo maglagay ng mga basic tools. Ayan. So dito sa side or sa kanyang panel gauge is naka-analog type. Ito ay speedometer, odometer. Meron tayo rito. Ito yung fuel gauge, gear indicator. Tapos yung kanyang ignition is sobrang simple lang, pati ito yung susi niya. So naka-upright position. And then mga switch natin dito, ayan, meron tayong electric switch. Ayan, ito push start. Yung kanyang lever, malapad din. Smooth naman yung kanyang front brake. Payat lang yung kanyang grip, pero makapit yan. Yung throttle niya sobrang babaw lang din. Ayan, so semi-automatic ang isang to. Nandito sa side is park light, headlight and off, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. So, yan, napaka-simple lang ng motorcycle na to. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, available po sila ng isang unit dito na kulay red and black combination. So, sa lahat ng mga nagtatanong at naghihingi ng update na ito, para sa inyo to. And sana nakatulong tong video na to sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. So, ayos na ayos siya. So, yun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yun sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Huwag ba irali ng bisyo? Iro motor sa kalsada, pangarap ay kasama. Hindi lang basta motor, responsibilidad dala. Kung bibili ka kapatid, isipin mong mabuti. Hindi porma ang sukatan, kundi paano mo gamit. Euromotor, andar hanggang dulo. Kasama, pamilya sa bawat takbo. Ride safe palagi, yan ang bilin. Mas masarap bumiyahe kung ligtas kang uuwi rin. Euromotor sa kalsada, pangarap ay kasama. Hindi So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babadya sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, lagi niyang tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. uuwi rin.